Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon mula sa 4 na araw na pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Gyeongju, South Korea. Ayon kay Pangulong Marcos, naging produktibo at matagumpay ang kanyang pagdalo sa APEC Summit. Ibinahagi ng Pangulo ang mga isyong tinalakay sa pulong, kabilang na ang paggamit ng artificial intelligence at demographic changes. Naisulong rin niya dito ang interes ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, muli ring napagtibay ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng sa Republic of Korea, Chile, kung saan nagkaroon ng bilateral meeting si PBBM. Nakakuha rin niya ng pamumuhunan ng Pilipinas sa APEC business leaders. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pag-uwi, kailangang may tuloy ang mga nasimula na ito ng kanyang administrasyon. Now as we return home, let us all carry forward the momentum that we have built, translating our commitments and agreements into tangible results, forging lasting partnerships, and ensuring that the Asia-Pacific region continues to thrive, inclusive, resilient, and sustainable. Nagtapos ang working visit ng Pangulo sa pag-aalay ng bulaklak sa tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagbibigay parangal sa 7,420 mga Pilipinong sundalo na nakipaglaban noong Korean War. Sa Memorial Wall, makikita ang nakaukit na mga pangalan ng mga miyembro ng Philippine Expeditionary Forces to Korea na lumaban sa giyera. Hataw Balita Ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, kortesiya sa kanyang kapwa-leader ang ginawang pakikipag-ugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Pangulong Marcos, ito'y lalo na at inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Saglit na binati ni Pangulong Marcos si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju, South Korea nito lamang weekend. Ipinaliwanag din ng Pangulo na wala rin namang dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. And he said, thank you. And that was it. There was really not very much to it. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Hataw Balita Ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas lumakas ang tiwala ng mga dayuhan na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ito'y dahil sa pagbubulgar ng anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Kung walaan niyang ginawang aksyon ang kanyang administrasyon sa flood control projects anomaly, tiyak na iba ang magiging pananaw dito ng mga negosyante sa Pilipinas. All countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same thing. Hataw Balita Ngayon! Inihain ng Makabayan Black lawmakers ang House Resolution number 421 sa Kamara para imbestigahan ang umano'y katiwalian at overpricing sa farm-to-market road projects ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways. Ilayo nitong utusan ng House of Representatives sa pamamagitan ng House Panel o House Public Accounts at Agriculture and Food Committees na magsagawa ng agaran at
komprehensibong investigasyon and aid of legislation sa umano'y systemic corruption at overpricing sa farm-to-market road projects na Department of Agriculture o DA at Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay matapos matukoy kamakailan sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance ang posibleng overpriced at questionabling farm-to-market roads mula 2023 hanggang 2024. Sa resolusyong inihain ng makabayan lawmakers, kailangan anyang repasuhin ang National Farm-to-Market Network Plan 2023-2028 na binuo at napinal sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture. Hataw Balita ngayon. Nauunawaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinaplanong malakihang protesta laban sa korupsyon sa November 30. Ayon sa Pangulo, alam niya kung saan nagagaling ang galit ng taong bayan kasunod ng naibulgar na anomalya sa flood control projects. Hindi niya siya nababahala sa isasagawang rally kundi sa mga nag-uudyok na manggulo at gumawa ng kaguluhan. No. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na nakahanda sila sa inaasang malawakang protesta na trillion peso march sa November 30. Sa isang panayam, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na noon pa lamang Oktubre na i-anunsyo ang malawakang protesta ay nagkaroon na sila ng paghahanda. Titiyakin ng NCRPO na hindi mauulit ang naging magulong protesta noong September 21. Dagdag pa ni Asilo, mas paigtingin nila ang pagmamonitor sa social media kung saan doon nahihikayat ang mga kabataan. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi na nasorpresa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkwestiyon ng legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa 22-page petition ng isang high school teacher, sinabi niya na ang paglikha sa ICI ay may legal na depekto at halos kahalintulan umano ng Truth Commission na una nang idineklara ng Supreme Court na unconstitutional. Ayon kay Pangulong Marcos, pinag-aaralang mabuti ang pagtatatag ng ICI at handa ang Solicitor General na idepensa ang pagtatatag ng ICI. Kumpiyansa si PBBM sa legalidad ng ICI. But it's not a surprise. Maybe there will be more. We'll see. And we'll just have to explain what it is we're trying to do. And maybe the methodology of it, is something that needs to be amended. But still, the Solgen will defend us and defend our position in the Supreme Court, and we'll see how it ends. But I'm very confident that we are on safe legal grounds. Hataw Balita ngayon. Pabor sa maraming bansa ang paghupa ng trade war sa pagitan ng China at Amerika. Yan ay ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito na nangyaring pulong sa pagitan nina Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa sidelines ng APEC Summit, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na magkaroon ng 1-year na trade truce. Ayon kay PBBM, kahit papaano ay nawala ang pag-alala ng mundo sa naging issue ng dalawang malaking bansa pagdating sa kalakalan, partikular na rito ang pagpapataw ng malaking taripa ng US sa Beijing. But medyo nakahinga ang buong mundo ng kaunti dahil na medyo nagkaayusan. Kahit na hindi kompleto,
nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, China at saka US. So yes, I think in the end, it was good that they met, and it was good that they came to some conclusions. We are waiting to see more, trying to get more information. Hataw Balita ngayon. Nasa 5.8 million na mga pasahero ng mga paliparan na ginasang babiyahe para sa undas at sa holiday season sa Disyembre. Sinabi ito ni CAP spokesperson Eric Apolonio sa isang panayam. Mas mataas ito kumpara sa 4.8 million na mga pasahero na naitala noong nakaraang taon sa kaparehas na mga panahon. Samantala, sinabi rin ni Apolonio na wala namang untoward incident na napaulat sa mga paliparan nitong undas. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa report ng Second Congressional Commission on Education EDCOM-2 na nasa 24.8 million na mga Pilipino ang functional illiterate. Dumoble na ang bilang na ito sa nakalipas na 30 taon. Sa opisyal na pahayag ng EDCOM-2, sinabi nito na nababahala sila sa involvement ng Department of Education sa nasa 261 na interagency bodies na divert nila ang focus ng DepEd mula sa mandato nito na tutukan ng basic education. Noong October 30, binahagi ni Education Secretary Sonny Angara na nakipagpulong ang EDCOM-2 sa DepEd at iba pang stakeholders. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng import ban ng bigas hanggang sa katapusan ng 2025 ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Inaasahan ngayong Lunes, November 3 ay lalabas ang executive order para sa pagsasapormal ng pagpapalawig ng import ban. Layo ng hakbang na ito na ma-stabilize ang farm gate price ng palay. Una nang sinuspindi ang pag-aangkat ng bigas, 2 buwan ang nakakaraan hanggang nitong October 31st. Hataw Balita ngayon. May handog na libreng sakay ang MRT-3 para sa mga kabataan below 18 years old ngayong araw ng Lunes, November 3. Ayon sa MRT-3 Management, ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Children's Month, alinsunod sa kahilingan ng National Council for the Welfare of the Children. Ang libreng sakay ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin ng Hataw Balita ngayon, nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay sa Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin sa pamilya ng nasawing manggagawa sa naganap na sunog sa Pagbilao Power Station sa Quezon na sumiklab noong October 31st. Ayon sa DOE, 3 sa mga apektadong personnel ay mula sa Thermal Luzon Incorporated habang 7 naman ay mga kontratista. Patuloy ang kanilang gamutan at pagmamonitor ng mga doktor. May nakahanda rin ang nilang plano para mailipat sila sa mga specialized hospital sa Metro Manila kung kinakailangan. Ayon pa sa ahensya, inatasan nila ang Pagbilao Energy Corporation na tiyaking matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Kabilang na ang komprehensibong tulong medikal, pinansyal at iba pa. Dagdag pa ni Secretary Garin, nakikipag-ugnayan na rin ng DOE sa iba pang ahensya upang matiyak ang maayos na investigasyon sa pinagmula ng sunog at upang maiwasan ng kahalintulad na insidente sa hinaharap. Hataw Balita ngayon. 3 beses nagbuga ng usok ang Bulkang Kanlaon kahapon, November 2. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, una nagbuga ng nasa 300 meters mula sa crater ng usok ang Kanlaon, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 7:42 ng umaga. Habang ang kasunod naman ay mas mataas na pagbuga ng 400 meters mula sa crater ng 1:48 p.m. hanggang 2:25 p.m. na mas mahabang oras kumpara noong umaga. Ang huling buga ng usok naman ay nangyari ng 9:15 p.m. at tumagal hanggang 10:33 p.m. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon. Hataw Balita ngayon. Nakapagsagawa na ng unang landing ang
33 Neo Airbus ng Cebu Pacific sa Puerto Princesa International Airport kahapon, November 2. Ito ang kauna-unahang landing ng wide-body Airbus ng naturang airline sa Palawan. Ang 330 Neo ay isang malaking pampasaherong eroplano na kaya magsakay ng nasa higit 400 mga pasahero. Simula kahapon, 4 na araw ng biyahe ang wide-body Airbus mula Palawan hanggang Ninoy Aquino International Airport at pabalik. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines SUCAP Director General Retired Lieutenant Colonel Raul del Rosario, ang paglapag ng A330 Neo Airbus sa Palawan ay nangangahulugan na malayo na ang naging improvement ng regional airports. Kumpiyansa si German Defense Prime Minister Boris Pistorius na kanilang maisa sa katuparan ng planong voluntary military service sa taong 2026. Bunso nito ng tumitinding pangamba sa seguridad dahil sa Russia. Ito ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Naniniwala si German Defense Minister Boris Pistorius na papaborang karamihan sa koalisyon ng Germany na maisakatuparan ang bagong modelo ng military service sa susunod na taon sa gitna ng tumitinding pangamba sa seguridad dahil sa Russia. Ito, inaprubahan na ng gabinete ng bansa ang panukala ni Pistorius para sa voluntary military service na may layuning pataasin ang bilang ng mga lalahok dito. Gayunman, kailangan pa rin makapasa sa German Parliament ang planong ito upang tuluyang maisakatuparan. Sa kasalukuyan, humaharap ito sa mga pagtutol mula sa mga mambabatas sa mismong partido ni Pistorius, ilang kasapi ng Social Democrats at ilang mga konserbatibong kasapi ni Chancellor Friedrich Merz. Sa kabilang banda, tinanggihan naman ni Pistorius ang conscription lottery o sapilitang pagpili ng mga kabataang lalaki kung magkulang ng bilang ng mga voluntaryong lalahok sa pangambang makapagdulot ito ng pagkadismaya sa mga kabataan. Iginiit din niya na kailangang hikayatin ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at hindi pamimilit upang maunawaan nila ang halaga ng pagkakaroon ng matatag na hukbong sandatahan laban sa anumang banta tulad ng Russia. Dagdag pa ni Pistorius, mahalaga ang pangkalahatang medikal sa pagsusuri upang matukoy kung sino ang karapat-dapat at may kakayahang dumepensa para sa bansa. Hangad din niya na pataasin ang bilang ng mga aktibong sundalo mula 180,000 tungo sa 260,000 bago sumapit ang 2030 sapagkat mula nang itigil ng Germany ang sapilitang serbisyo noong 2011, hirap itong maabot ang itinakdang bilang ng mga lalahok. Samantala, tatapusin din ng Germany ngayong taon ang pagsusuri sa mga kamikaze drones o loitering munitions mula sa 3 kumpanya bago magpasa ng kontrata sa parlamento. Bagaman kontrobersyal ang ganitong uri ng teknolohiya, naniniwala ang Berlin na mahalagang bahagi ito ng modernisasyong militar, lalo na't napatunayang epektibo ito sa digmaang nagaganap sa Ukraine. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Samantala, kinumpirma naman ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi na hindi babaguhin ng Japan ang $550 billion investment package nito sa Estados Unidos. Isang pahayag na nagpapatibay sa matatag na relasyon ng dalawang bansa sa kabila ng palitan ng pamunuan. Ito ang umahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Binigyang diin ni Japan Prime Minister Sanai Takaichi na ang mga kasunduang pinasok ng mga pamahalaan ay hindi dapat binabago kahit magkaroon ng bagong liberato. Isang pahayag na nagpapakita ng pagpapatuloy ng matatag na ugnayan ng Japan at Estados Unidos. Ang bagong punong ministro nag-ukit ng kasaysayan bilang kauna-unahang babae sa posisyong ito ay nagsabing hindi niya planong isailalim muli sa negosasyon ang kasunduan sa kabila ng dati niyang pahayag na maaaring repasuhin ang mga taripa kung kinakailangan para sa pambansang interes.
Lumabas ang kanyang mga pahayag matapos ang isang linggong serye ng diplomatikong pagpupulong, kabilang ang summit kasama si US President Donald Trump sa Tokyo at mga bilateral na pulong sa South Korea, kung saan nakipagkita siya kina Chinese President Xi Jinping at South Korean President Lee Jae-won. Sa kanyang pakikipagpulong kay Trump, inilarawan ni Takaichi ang kanilang pag-uusap bilang diretsahan at tapat na nagpatibay sa kanilang personal na ugnayan, isang indikasyon ng kanyang layuning pag-isahin ang konserbatibong paninindigan at praktikal na diplomasya sa pandaigdigang larangan. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Pinagtibay ng Pilipinas at Canada ang kanilang ugnayang pangdepensa sa pamamagitan ng paglagda sa status sa Visiting Forces Agreement nitong linggo. Ito ay magbibigay daan sa mga joint training ng tropa ng dalawang bansa sa kanilang mga lupain sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ito ang mahataw na balita ni Jeffrey Reyes. Kauna-unahang kasunduan ng Canada sa rehiyon ang nilagdaan nito kasama ang Pilipinas. Karagdagan nito sa 5 troop accords sa mga kaalyado nito. Pinalakas rin nito ang matagal ng ugnayan ng Estados Unidos. Itinatag ng Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA ang legal framework para sa mas malawak na kooperasyong pangmilitar at koordinasyon. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, layunin nitong mapanatili ang rules-based international order. Bahagi rin ng mas malawak na konteksto ng kasunduan ang patuloy na suporta ng Canada sa 2016 South China Sea Arbitral Ruling. Kasama rin dito ang paggamit ng Dark Vessel Detection System noong 2023 na tumutulong sa pagmonitor ng iligal na aktibidad sa karagatan. Isinusulong din ng Pilipinas ang katulad ng mga kasunduan sa Britain at France kasabay ng mga umiiral ng deal sa Japan at Australia. Kaugnay rin ito ang mga kamakailang inisyatiba ng US-Philippine Task Force at mga multination drills na binatikos ng China. Jeffrey Reyes, humahataw sa balita ngayon. Samantala, suspendido ang pasok sa mga paaralan sa Mimaropa at Visayas Region mula ngayong araw hanggang November 4 at November 5 dahil sa posibleng epekto ng bagyong Tino. Sa Mimaropa, kansilado ang pasok sa mga bayan ng San Jose at Ferrol, sa Romblon. Sa Central Visayas, mayorya ng pasok sa pampubliko at mga pribadong paaralan sa Bohol at Cebu ay kansilado na ang klase sa lahat ng antas. Sa mga lalawigan at bayan sa Eastern Visayas, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan kung saan karamihan ay tatagal hanggang bukas November 4. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang mga paaralan sa Negros Island Region. Sa Western Visayas at Iloilo Province, mayroon din mga eskwelahan na magpapatupad ng suspension ng klase mula ngayong araw hanggang bukas sa lahat ng antas sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan. Samantala, sa Caraga Region sa Mindanao, mayroon ding suspension ng klase sa Butuan City at Agusan del Norte. Ibinahagi ng Office of Civil Defense ang listahan ng lahat ng mga paaralan na nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase ngayong araw at maaari ring bisitahin ng publiko ang mga social media account ng mga lokal na pamahalaan para malaman kung mayroon suspensyon ng klase sa kanilang mga lugar. Hataw Balita ngayon. Okay mga kasambahay, sa pagkakataon ito kami po ay mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Nako, napakarami yung mga isa-shoutout natin. Ano po, mga nag-shoutout, mga gustong magpabate, maraming salamat. Ayan, okay. Aha. Efren Jovito, yan. Nanonood po sila sa Bacolod. Magandang umaga po, maraming salamat. And Antonio Del Rosario, maraming salamat sa panonood. Yan, at
Ito pa, sandali lamang po. Madami kayo. Ayaw ma-accommodate lamang namin. Ayan, mayroon pong A Certain Royal. Thank you so much po. Maraming salamat sa panonood. Sila daw po ay nanonood. Si Ferdinand Montiel, watching in Taguig City. Yan, dito rin po. Lolita Baybayan, magandang umaga. Maraming salamat sa panonood. Sila po ay nanonood. Good morning, Hataw Balita, Heart of Sophia. Maraming salamat. And, sorry po. Yan. Yung hindi mababate, pasensya na lamang po. Sa lahat ng mga tumututok at ganun din yung mga papauwi dito po sa Metro Manila, ingat lamang po kayo. May mga pag-ulan dahil dito sa Typhoon Tino, so mag-antabay lamang. And shout out din sa lahat ng mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Of course, nariyan sila Adet, si Jen. Thank you very much, Jen Javier, Belinda, Aquino, and of course mga kasama natin dyan si Rodrigo, si Igat, si Justin. Yan, thank you very much kay Marvin, maraming salamat. And of course mga kasama natin sa IT, si Rap, nariyan si Arian, ayan, si Arian, si Jeremy, si Christine, maraming salamat. Si Cardo at saka si Lawrence. Dito naman kasama ko po si Carl, maraming salamat sa iyo Carl, and Jose Ibanez, at syempre Bernie, at sa mga kasama naman natin sa social media department, magandang umaga, at sa lahat na bumubuo po ng ating global at correspondents at ating mga kasama sa araw na ito. Maraming salamat po. Standby na po kayo mga kasambahay. Yan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Balita ko na po sa inyo. Ang tamayanan nyo yan. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Efeso 4:26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Morning po kay BP Ruth Soriano. Magandang umaga. Yan, yung mga BP natin. Good morning sa inyo. BP Joseph, BP Bong, BP Cherry, Ma'am Nina, BP Nolly, and kay GMJ Eusebio. Magandang umaga po. Attorney Mel Roque, good morning. Ay kay Sis May. Maraming salamat. Mga kasambahay, yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Nobyembre, 2025 po. Tagalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako naman po si Annie Rentoy, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.